Nakita karon nganong ni kuan pamanta, nganong ni go deeper pamanta sa tradisyon naghimo ni Rabon Yeshua. Para to sa dugang pang privilege na mo apil tag Shabbat, mo apil ta sa kapistahan, mo na yung mga things nga kung gisulod ni Rabon Yeshua, mo po ang natong sundon. So dugang tong reward. Other than that, kung wala ka nag-ipa-obey ni Rabon Yeshua nimo, ayaw na to gi-obey. Ni obey ka to pero wala naman po to'y ganti. Kapabukat na to nimo. Para ba nagadala kag bakbak? Bugat kay mo hang bugat kay mo hang lunch bag diri pero yung lunch bag wa di sulod. Ha? Ito ka bugat ramang ko ani. Dili na ni wa madini gamit. Dinhana ra kuna. Naay mga buta nga dili na nimo angay pang tumanaw pero imo kay tumanaw napabugat ta to nimo wala na to'y kwenta. Ikaw rin Manya, taga pa ganing ikaw na, kinalang din kinalang. Wala naman to gisugo ni Rabon Yeshua nimo. Ayaw na to siya kay bisan pag imo hatong dadon, di ako kagantihan. Pinana na siya. Okay, ako na to. So meaning that even diri unsay karelasyon for it seemed good to the Holy Spirit and to us. Meaning that ang Ruach HaKodesh, pwede po ni siya makig-conform sa imuha. Makig-conform sa tuwa. Unsay conform ka lang mupahilyon sa tuwa kung ang ato pamaagi nagkapahimuot pud sa amahan ug sa anak. So ang Ruach HaKodesh, ang apostolis dinhi, ang ilang una-una kay pagpahimuot man sa amahan, pagpahimuot man sa anak. So walay duda nga ang balang espiritu haom gyud pud sa iyang mga ulipod, mga alagad. So nakita nato diri nga the Holy Spirit is related to the apostles. Related siya sa mga gifted, mga alagad. Okay. Ikaw pa. Galatians 5:16. Para ko magayon. Nagawit na mo diha espiritu kayaw ninyo pagtumana ang mga pag-ibog sa unod. Okay. So ingon diri, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So, unsay karelasyon ni ini kanato. Kung kita, nagpahaon na po ka sa Ruach HaKodesh, makighaon na po siya nato. Related na po siya sa tuwa. So, unsay ito na pa din eh. So, he has relations to other persons. Unang-una sa man, sa anak, sa iyang mga ginasahan, o kanato, na maglakaw sa Espiritu. Nakuha niyo, Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who walk in the Spirit, not according to the flesh. Naglakaw, diha sa Espiritu, dili sa okay. So, nakuha na nato na ha. Na ikaw pa, he has divine characteristics. Ang Ruach HaKodesh naapot siya langit nun nga mga kinayahan or mga karakter. Unang-una, he possesses omniscience. Kasi omniscience. Ang omniscience galing so is, according to the attribute by which all things are perfectly and eternally known. Ha? Known. Kung saan man ang known. Omniscience galing, kahibalo siya sa tanan. Ang Ruach HaKodesh, kabalo siya sa tanan. Except lang, atong giingon sa pulong nga ang anak o ang balang espiritu, wala kahibalo kano sa ipadala si Rabon Yeshua. Ano sa siya pabalikon? Maura na'y punto nga gitago sa mahal. Pasabot, special siya, labaw siya. Pero other than that, kahibalon tanan ang Holy Spirit, ha? Muli niyang kinayahan na ang tanang butang, himpit o walay katapusan na iyahang nahibaluan. Eternally known. Gikan kani ato, kahibalo siya. Gikan karon sa present, kahibalo siya. O sa umalabot, kahibalo ang balang Espiritu. So, omniscient siya. Wala mong hitabong butang, kabalo ang Ruach HaKodesh. No. Ang Father, kabalo siya. Kung sinitabo ka ni Adto, karon sa present, o sa umalabot. Si Rabon Yeshua, kabalo gyapon siya na. Ang balang ito, kabalo gyapon siya na kanan. So, muna ingon diri, di ba? Sa Acts 5:3. Kinsa may nakahibalo adto na makag si Ananias. Ha? Ang Ruach HaKodesh, gingnan niya si Pedro. Uy, Pedro, kani si Ananias nga naghalad nimo og kining kwarta, halin sa iyahang yuta na makak ni. Oh, kay malo ang Ruach. Oh, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ibasa ko. Bine, ikapadayag, dayungin kanato, binagi sa espiritu, kaya espiritu, nalabutan man, sa tanang mga butang, kahit sa mga kinalag man, dayungin. Nga, ang balang espiritu nagatugkad sa mga halalom. Ha? Sa tingin ba? Halalom nga mga butang sa Elohim. Halalom. Ha? Tanan nga mga pangitabo, tanan nga kahibalo siya. Mga halalom nga mga butang sa Elohim kabalo siya. Karon manggali ko sa science ug tan-aw nimo, kita limited na gid kay nga utok. Dili yung katugkad kung wala po tayo ruwak. O mabitaw ng pagpatakod kita sa Ruach HaKodesh. Pagpatulog kita sa Ruach HaKodesh. Ito lang sa kapangutana nga,
di ba nagsabit man ta dito sa DA o katong form bitaw para maka-apply ta og hatchery. Then gi-appeal man ako dito ang atong logo. Di ba, Brad? Ngayon si Ma'am pa. Wa ko makain yung logo. Kinsa may naghimuan ni. So, ang tubag niya nga, si Elder man tog si Vivo. Pero actually, dili gito ako idea. Ha? Dili ko to idea ni Brad. Nag-abot lang ni kay ako nag-ingon man kung abailuhin. Unsa may mong gusto nga maluto na mo. So, kadlawon sa dihong nahumang prayer, ipakita ko sa vision nga dingin siya tapos naa siya word. Dayon naa siya kanang siyang kilid na mga kinabuhi, ay mga life pa. So, sa diyan na nga, confirm ko ni Brad Yerni, so nahita ko na ito nga hinani. Sa ato pa ay, katong tanan nga mga plano, kung dili ka magpatakod sa Ruach HaKodesh, posible nga naatay plano, pero dili niya gusto, dili na mo. Mo nang, dili lang daan sa kampo, kabulo na ko nga sigara, ang gibili ni Grandma nga guidelines sa mua nga, i-beautify ni siya. Ipahindot kuan yun, presentable gini siya. Pero ang pangutana, ang planning, wala pa diha. Wala pang architect. Here comes karon, ikaw pangutana sa Elohim. Isa-isa din niya nga ulit sa akong utok. So, mo ni nga site, diha nga site, mo nang camping site, mo ni karon ang kuan, and dito. So, detalye gyud na tanan. Nara na nimo kung magpatakod ka niya. Namo gito'y plano to sa atong sa kaigsuon nga inaniwan niya kung dili na mo. Kung sa gipakita sa luwag mo gina siya. Mo na ihang gusto. Pwede man nga makahimutag daghang kayong beautiful pero pangutana, mo ba ginang iyahang design. Inanak ko na importante po na nga ang ruwak, mo nang ang ruwak, he possesses omniscience. Kahibalo siya unsay past, unsay present o sa mulabot. Bisan gali mga the deep things of Elohim. Kung ito kung gingnan sa inyo, isulti na sa inyo nga naay mga special nga lagad sa Elohim nga gipaadto ngadto sa kalangitan o nakatugkad sa mga laglong ng mga butang sa Elohim. Siguro uban sa inyo yung makatuo nga kung sa ito ang mga aktibidade sa langit. Kung ito na ako pagdasig sa inyo, mo naaro na sa inyo mutuo mo sa dili. Pero kung na istoryahan mo sa ruwak, napasabot mo sa ruwak, mo confirm din mo. Nga naman, sa langit. Dili dito magtuwa, makatulap sa langit, tibuog kita, sige, gluhod dito, dili na mo. Dili lang galidaan, magsimba ta. Kapuya naman gali mo gluhod sa kauras, di ba? Na kung inana ang dito na itong hunauna sa langit, nga, makato sa langit, magsigir, may tagluhod niya, bayo, paday, tibuog na itong kinabuhi, pwede ka gusto itong langit eh. Ako na sige, gluhod. Inani rin siya. Actually, sa langit, pag mo ito taglangit, dili naman tamuluhod dito. Ha? Naaba, wala. Wala ko'y nabasa sa kuwan diri nga, muluhod pa ka dito. Dili na daan. Pag abot nimo dito, sige na lang kag sayaw, sige na lang kag dancing dito. Sige na lang kag wala kay luhod dito. Naaba, wala. Ang muluhod na dito, katurang mga 24 elders, katurang hinimo sa Elohim. Pero sa mga katawhan nga naluwas na niya, or wag gyud nakita na sa scripture, tanaw daw ninyo naaba. Na ako nakita nga they fell on their faces. Pero para sa mga tao na na-train na pagluhod din dili naka-required. Eh nga naman, dili pa lang dala kung matud-an naman ka nga grabe na ikapapay nagsan. Tanaw daw ninyo, sayop ba ko dili? Kaya ako nakita din nga ang 24 elders, nag-bow down sila. Ang creation sa Elohim, nag-bow down sila. Pero sa mga naluwas, wala man ko'y nakita. Naaba? Tanaw daw ninyo. Naaba, wala. Pero wala. Wala, tanaw lang ninyo ha. Susihan lang ninyo. Koreksyonin lang ko og nabay sipiat. Basta ako nasabtan, kita diri, na-train up na ka sa pagpaubos. Pag-abot niyo mo dito, puro na lang ka exultation. So, puro na lang ka rejoicing, puro na lang ka alipay. Wala na kung naamag paghilap dito sa langit, tears of joy na siya. Pwede man ta mahilap, pero hilap sa kalipay. Aside from that, naghampag yung mga tinhabong butang atong kung kamo lang, di lang kayo na ako ni mapadayag sa inyo ha, kaya basing mo atuo kang kuya Randy. Pero sa kuha, mo na'y kadasig nga nagtukod na ko, mo na'y reward nga akong nakuha, pero naibayad. Ato akong sulti sa inyo habang nga, Colossians chapter 3, 1 and 2. Set your mind on things above, not on the things of the earth. Anong nagmando nga si Pablo nga imuhuna-una is i-content sa langit. Kung sa ito sa langit. Diba? Kung wala kay idea kung sa ito sa langit, mo nang
dili gyud ka magdasig sa pag-adto sa langit. Pero ug kabalo ka unsay tuwa sa langit, dasig gyud ka, uli na gyud ka. Oh, muna atong pagkamatay sa akong eldest, muna ay price nga akong nadawat. O kung consolation ba nga ito niya sa langit pagkanindot mo. Daghang kay ko nadawat, daghang kay ko nadunggan, daghang kay ko na-confirm pinagi ko sa ubang mga nagtestimonyo mahitungod sa unsay tuwa sa langit. Anyway, wala ninyo niya. Okay. So sa ito pa, he possesses omniscience, ha? Ang Holy Spirit, kabalo siya sa past, present, and future. Okay, ikaduha. He possesses omnipresence. Ang diri omniscience, ha? May ganitag omniscience ka ng well-known ba? Kabalo sa tanan, wala gyud matago. Ang diri na pod omnipresence. Bisag asa nga kanto, bisag asa nga bulok o sulok sa universe, naa siya. Nadaliwang ka na. Ha? The attribute by Elohim by virtue in which He fills the universe in all its parts and is present everywhere at once. Not in part, but His whole being is present everywhere in every place. Ato ba kadakuan ng universe? Bisan kayo ilalong sa dagat, bisan sa impyerno, sa Hades, tuwa siya. Oh, diba sa David? Ehilem 139 verse 7. Asa man ako moadto, gikan sa imong espiritu. Asa man ako mokaladiw, gikan sa imong espiritu. Padayon. Kung musaka ako sa kalangitan, ako ka dito. Kung muhimo ako gidaanan sa Siol, tanawa, ako sa dito. Oh. Kung mulupad ako pinagi sa mga pako, sa matutagon niyang buyot, sa kinalayuang dapit tapok sa dagat, bisan dito ang imong kamot, mo'y mugiyakan ako, ang imong tuong kamot, mo'y mugunit kanako. Nga. Ibig asa na ikaw adto, naa siya. Ha? And siya, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? O asa man ko mo adto? Ha? O asa man ko mo kalagyo? Sa imong presensya. If I ascend into heaven, you are there. Ha? Hindi. Kung wato ko sa kalangitan, tuwa ka dito. Kung, ano pa? Kung maghimo ko og higaanan sa impyerno, tuwa po ka dito. Di ba, mingon silang ang impyerno, lugar na para sa mga makasasala. Ganun na may waka ko dito. Ha? Wala ba ninyo manotice nga ang kalayo, ang madutlan sa kalayo, ang makasasala ra? Si Rabon ni Yeshua, si Abba Elohim, He is the unquenchable fire. Si Rabon ni Yeshua, niadto siya sa Hades. Ang Hades, kalayo na siya. Pero wa siya madutli sa kalayo. Si Daniel o iyang mga amigo, gidauban nga to sa hudlo, wala sila masunog. Nga naman. Pag matarong ka, pag righteous ka, pag huli ka, dili ka madutlag kalayo. Kinsa ray madutlan sa kalayo? Ang mga dautan, ang mga makasasala. Sa ato pa ang kalayo, ang iyang ututon ang sala. So muna ang Ruach HaKodesh, bisan pagtuwa siya sa lake of fire, dili siya mautot, kaya naman, holy man siya. So nakuha ninyo. Muna si Rabon Yeshua, niadto siya sa Hades. Wala siya masunog, kay holy man siya. Righteous man. So muna ang righteous, kita, kanang giingon din sa pulong nga, sa Revelation chapter 2, nga ang mga taong matarong, ang mga giluwas ni Rabon Yeshua, nga nagkinabuhi matarong o balaan, ang ganghaan sa Hades, sirado para nato. Saybot pa sa butana. Wala na epekto. Bisan pa umato ta to sa langit, o bisan pa unya pasuruyon ka sa lake of fire, dili ka masunog. Na, makita na magid nato. Abi ninyo, ang katungtuwa niya sa impyerno o sa lake of fire, pakitun mo ato niya asam na dapit. Asa sa bersikulo sa scripture nga makita nato, nga makita ninyo tong mga ipang sunog sa kalayo. Wala. Sahan nyo sa last chapter sa Isaiah, verse 24. Isaiah 66:24. Ibasa ko. Sa Bisaya, klaro kayo sa Bisaya. Manggawa sila kung makita nila ang mga patay na lawas sa mga tao na misumpa kanako. Kaya ang mga ulod na mukukot kanila, dili mamatay. O ang kalayo na milamoy kanila, dili mapalo.
o kalibutan kini sa tanang mga binuhat. Oh. Actually, sa ito makita din eh. And they shall go forth and look. Actually, kuha na niya, nana ni ang bagong langit o bagong yuta. Gani sa bagong langit o yuta, sa 22, ni nga nasa sa 22 God start. Kay sama nga mulungtad diha sa akong atubangan ang bagong langit ug bagong yuta na akong himuon. O kini ang pahayag ni Yahweh. Usa magpabilin ang imong mga kaliwat o magpabilin ang imong ngalan. Adayon. Sukad sa usa ka bulan hangtod sa sunod ug sa matag adlaw nga igpapahulay manganhi ang tibuok katawhan aron mayuko kanako kag ingon si Yahweh. So mao ni ang mystery diri igsoon. Sa new earth ug new heaven naatay celebration nga atong i-celebrate. Unsa na siya? Ang new moon ug ang Shabbat. Ingon diri and it shall come to pass from one new moon to another, and from one Shabbat to another, all flesh shall come to me to worship before me, says Abay Elohim. Ato pa di ay, pag-abot na to sa new heavens and new earth, na ay celebration dito. Kung sa i-celebrate, ang bagong bulan o ang igpapahulay. Dayon, sa may tabo, and they shall go forth and look. O kining mga tao nga nag-celebrate sa new moon, natuwa na dito, nag-celebrate og Shabbat, manglakaw ni sila. Kanya, maglakaw ni sila, o tanawon nila ang mga corpses of men. And they shall go forth and look upon the corpses of men who have transgressed against me. Di ba sa Bisaya pagbasa? Explain ko na karon. Gawas sila o makita nila ang mga patay na lawas sa mga tao nga gisumpa kanako. Okay. Nga lang niingon din ha, na manggawa sila makita nila ang mga patay lawas sa tao nga misuka kanako. Padayon. Kay ang mga ulod nga mukutkot kanila dili mamatay, o ang kalayo nga milamoy kanila dili mapalog, o kalikot-kutan kini sa tanang mga binuhat. Muna ikaduhang kamatayon. Tingnan ni igsoon. Ang resurrection of the dead, duha na ka bahin. Kanang gitawag sa Revelation 20 verse 4-5 na siya. Bulahan katong nakaambit sa unang pagkabanhaw. Kanang unang pagkabanhaw igsoon, muna ang pagkabanhaw sa mga mataro. Kung saan ang pagkabanhaw, ining atong lawas na madunuton, ilisan ni siya og dili madunuton. Sa to pa, ang muadto sa langit, di ba kung mamatay ta, mabilin atong lawas madugta sa yuta, di ba? So ang muadto sa langit, duhara kalagraw ang espiritu. Nan karon kay papuyon man ta ni Abalim sa bagong langit ug bagong yuta, kinahanglan ta og bagong lawas. Mo nang katong nadugtan atong lawas, ilisan to niya og incorruptible body. So, ang imuhang lawas, dili na siya madunot, corruptible na siya, ibalik niya ang imuhang talag o espiritu ngadto sa lawas na dili madunoton aron magdumala na sa bagong langit o bagong yuta. So, muna ay first resurrection. Resurrection sa mga mataro. Ang second resurrection, igsoon, katong tuwa sa dagat, tuwa sa Hades, katong gilamoy sa patay, di ba? Ang kita, Revelation chapter 20, mo atubang itong mga kalaga ngadto sa ditawag og white throne judgment. Hukman to sila. Dahil paghukom ato nila, banhawon po ito ilang patay nga lawas. Ilisan po sila incorruptible bodies. So, duha na lang maulit sa ilaha. Wala sila espiritu, kay patay man ang espiritu. Ang iulit silang incorruptible body, ang ilalang kalag o ang lawas. Na, kay wala man may sunod ilang araw sa libro sa kinabuhi, naa sila lawas, naa sila kalag, kaya ang lawas, incorruptible na siya, ilabay balik sa impyerno. So, muna nag-ingon diri nga, muo kani ang mga patay nga lawas, nga giulod, gikuptot sa mga ulod o gilamoy sa kalayo. Makita na nato. Makita na ninyo. So nakuha ninyo. Tumingkag, hala to alagi akong parinti dito. Masuwo pa ka, dili na. Ang imuhang memory kanya to, ma-erase na to siya. Wala na parinti. Diba? All things have passed away. Diba? Yung diha nga, gibago na ang tanan. Katong mga parinti na to sa impyerno, di nakakailag imuha pa batong parinti. Makita na nimo kaning mga tawhana duluntanan ni sila kay muo ni ang mga nanagsupak sa Elohim. So nakuha ninyo. Pero kaning malangit natuwa na sa gingharian sa langit o tuwa sa bagong langit ug bagong yuta, mag-inilhanay ni siya. Mag-inilhanay ta dito. So nakuha ninyo sa diferensya. So mo ni sa Psalm 139 verse 7, isang asa pa tamo ato, tuwa ang ruwa kakudis. Sa pag-asa pa nga parte, di ba? Notice ninyo, ang ruwa kakudis, nagsimbolo ang ruwa kakudis o hangin.
wind. Di ba? Kaning hangin karon. Usa ni sa iyang representation. Kana bitaw maka dungog mo sa Elohim unya manimbaot yung balahibo. Duwa ka kulis na. Asa na makita? Ha? Daya tanawan niyo sa Job. Anang manglibawt yung balahibo, naagaling mo siya niya manglibawt yung balahibo. Oh, kinsa man ang pamuhat. Yan, libawt lagi akong balahibo brad, pagsulti nimo brad, hitungod sa pinadayag sa Elohim. Oh, ibasa daw ko diya. Oh, kinsa nakakita na, naala sa Job. Chapter 4 verse 15. Okay, pakibasa ko. Kunya ang Espiritu nilabay sa akong atubangan o nanindog ang balahibo sa akong kalawasan. Oh. Ha? Oh, sa dihang milabay ang Ruach HaKodes, nanindog ang balahibo sa akong kaluwasan. Diba ka na, nanindog akong balahibo ba? Dahil putong ibisitahan ka sa lotang spirito. Oh, dili to nang limot. Nalisang ka, unang nahadlok ka, kalagyo ka. So notice ninyo kanang bitong na-share bitong mga ninyo hang nindog yung balahibo. Kasabot, i-confirm nga ang nag-istorya sa imuha, ang Ruach HaKodes na siya. Okay. So kung ano ha? So John 14:17, ato na nang basa ka ganina. No? O pakibasa lang po balik, karong sabto ninyo. Ang Espiritu sa katuturan, nagpinsa ang kalibutan, hindi makalawat. Kung kay ang kalibutan, hindi man makakita kaniya. Hindi makaila kaniya. Pagkamo nakaila na kaniya. Siya nakapuyo man sa bat kaninyo. Kung ba, anha, siya sa ninyo. Na. Ang tao nga kalibutanon, dili gyud siya katugkad unsay mga espirituhan ng butang. So mo gina nga kita nga mga gusto nga magpatakod gyud sa pakigstorya sa Ruach o makatugkad pud tang mga espirituhan ng butang. Aw mo kuang kita sa Ruach mo pa ilalom ta, mo pahaom ta, magpakontrol ta. So mo nang naagit po kay masabtan, no? Naagit po kay kanaingon diri nga matakdan man lamang og gamay nga mga kahibalo. Pero actually, ang kinayahan gyud sa Ruach, mabita makita ninyo nga kanang tanawa lang nga ninyong yun sana pagsulat ng ining scripture. Ha? Yun sana nila pagsulat nga wa man sila. Si Moshe dili wala ba ya sa si Moshe yun sana pagsulat ng Genesis or Bereshit. Wala ba ya siya sa panahon ni Abraham? Ha? Wala ba ya siya sa panahon ni nilang Jacob? Pero ngano nasulat man niya? Tungod na sa Ruach HaKodes. Once nga ang tao di ay mapuno sa balang spirito, mapadaygan siya tanan. O kaya ang Revelation, kanang libro ni Yohanan, the Apocalypse. Yun sa mga paghimo ni Yohanan, tungod na sa Ruach HaKodes. Nga gali ingon siya diya, I was on the Lord's day na ako sa adlaw sa Elohim, sa diyang espiritu, nidala nako aning dapita. Sa to pa, makita ninyo nga dili day kakasulti og mga butang nga langit nun kung walay Ruach HaKodes. Ha? So nakuha ninyo? So mo diri nga he possesses omnipresence. So aron makaibalota sa mga tinagong butang, aw magpatakod gyud ta, magpa-control gyud ta sa Ruach HaKodes. Then ikatulo, no? Divine characteristic niya ha, he possesses omnipotence. Mingitag omnipotence, the attribute which describes his ability to do whatever he wills. Meaning omnipotence gali powerful. Ha? Gamhanan kayo ug unsay ang gustong himuon, mahimo niya. So naa na sa Ruach HaKodes. Oh, ingon da, his ability to do whatever he wills. So ina na ka powerful ang Ruach HaKodes. Okay, pakibasa ko Tehillim 104:29-30. Tago mo ang imong panagway, mabalaka sila. Kung kuhaon mo ang ilang mga gilinhawa, mamatay sila o kubalik sa ako. Sa dihang gipadala mo ang imong espiritu, namugna sila o imong ibagko ang kabungkuran. Na, ha? Unsa ito makita diri? Ingon diri oh. You hide your face, they are troubled. So sa diha di ang Elohim mo tago sa iyang nahong gikan kanato, naagi tay kaguliyang. No? Naagi tay mga trouble. Pero pirmi gali kanya tan-awon, pasabot, ha? Nakig-uban siya nimo, nag-care siya nimo kanang yun say ganina nga apple of the eye taniya, nga ikaw ginyang pirmi makita, pasabot, proteksyonan gid kanya. Pero once ka mutago ang iyang nahong gikan kanimo, trouble gid na siya. Nganong mutago man yang nahong gikan kanimo? Tungod kay according pa sa Isaiah, nagpakasala ta. So mo nang careful ta nga dili gyud mo tago ang iyang gikan nato. Dahil nga you take away their breath
they die and return to their dust. Gikuhaan nimo sila gininhawa og sila nangamatay og nibalik sa abog. Ay, ngon diri you send forth your spirit, they are created. You renew the face of the earth. Ha? Kung ngon diri, you send forth your spirit, they are created. Notice ba niyo igsoon sa Genesis chapter 1, di ba ingon dito, the earth was void and without form. O karon nakita ninyo di ba ang kalibutan na ay forma. Pero kung inyong tanaw na sa Genesis chapter 2, actually na may pinadayagon ani. Kaning verse 1 o verse 2, dako ni siya og panghitabo. Pero tanaw niyo diri sa scripture, mura nang magsosakay kayo ng hitabo, di ba? Kung inyo nang tanawon, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Period. Kato pa paghimo niya ba Elohim, kapurmiro, kumplito na siya. Ayaw ko iglang, creator. Naghimo lang siya nga kanang way pulos. Paghimo niya sa langit o yuta, formado ng tanan. Pero makita niyo nga sa verse 2, the earth was without form and void. Na ay nahitabo na? Sa'y nahitabo. During ani nga time, na ay gubat sa kalangitan. Unsa to nga gubat? Kato tong gubat nilang Lucifer. Eh syempre, gubat gali na ay devastation, di ba? O, nahimo na ang creation, nahimo na ang kalibutan. Nang kay gubat man. Ang forma sa kalibutan, nabungkag, nagaguba. Tungod at nga gubat. So karon kay nawala man ang form sa kalibutan, mo nang ingon sa verse 2, the earth was without form and void. So nawala iyahang forma. Wala na siya, void na, wala na, formless, wala forma. And darkness was on the face of the deep. Pagkangit-ngit. Pero makita ninyo diri. And the spirit of Elohim was hovering over the face of the water. Bisan sa kawala na niya forma, wala na anyo. Puro na tubig. Pero makita ninyo ang espiritu sa Elohim nagsuroy-suroy. Nang hovering ba kanang sa meaning sa Bisaya hover? Nang basa ko sa Bisaya. Unsay hovering? Murag Naglihok. naglihok. Di ba? So ito pa wala siya pero naa siya. Nagbantay siya, nagpandong siya. So mo ang gihimo na po diri ni Elohim, iyahang gi-recreate. Say pasabot recreate. Gihimo ni punya balik. Tanawa ra gud trabaho sa demonyo, kung sa himo ni Elohim, iyang gubon. Naguba ang creation ni ako na ako'y nadugan ani nga teachings na pagkanindot tay nga teachings. Kung sa nahitabo ani ba. Pero ako dili na ako nisulti ninyo kay taas naman ni pero daan lang mo glimpse sa nahitabo. So mo nang imbis kay nindot kayo, ihimo niyang langit ug yuta, hayag ta na pero tungod kay giguba sa mangguguba, nangit-ngit, nawala ang forma, puro na lang katubigan. Pero nagya po ng ruwa ka pulis. Nag-hover siya, nagpandong siya, o sa pa, galantaw niya po siya, naglihok siya. So, muning ingon di si Elohim nga, sige, usbo na itong himo ang kalibutan. So, mo ito, pag yun niya, let there be light. And there was light. Isa man ko na to, ang ruwak to. Muning di powerful ni siya. Ang trabaho ani karon inani ni, niya tabo dito sa kalangitan. Si Elohim, mingon siya, anak, himuon na to ang kahayag. So si Yeshua na kahayag, umando po siya sa spirit, ato himuon ang kahayag. So pwede sila, sa kuwan pa, nag-interconnect ni sila. Pag ingon sa amahan, let there be light. Pag ingon let there be light, silang tulo, ga-operate na siya. Ang Father ay nagsulti. Pero ang nagtrabaho, si Raboni Yeshua ang Ruach HaKodes. So muna ingon diri nga, he possesses omnipotence, his ability to do whatever he wills. Ang Ruach HaKodes, dili po siya mohimo, o di po siya kadungog ni Yeshua. Si Yeshua, di po siya mohimo, o di po siya kadungog sa Father. So nakuha ninyo sa ilang trabaho. Mga co-creator ni sila. Mga kauban niyo mga creator. So mo tong, let there be light. Silang turuan na nimo. Dahil nga po, hinahanglan mabangin ang kawanangan o ang katubigan. Pulong na siya. Di mo na nga man, aton pong balinon. So, execute si Rabon Yeshua, lihok ang balang espiritu. So, silang tuluan na lagi. Hantod nga nahimo ang tawa. Di ba? Mingon na ito sa nahimo ng tanan, yuta, tanan, katubigan, mga kaisdaan, mga kalanggaman, tanan, himo ng mga beast, nga hayupan. Di mo na siya, let us make man.
Usa nang word nga usarang Elohim, ingon na siya, I will make man. Ha? According to my image. Wala man siya make man na, di ba? Let us make man according to our. Pasabot, plural. As of our. Pasabot, dili na dahil isang creator. Pero sila nga creator. Usa na niya na ang Ruach HaKodesh. So, nakuha ninyo? Pakibasa 1 Corinthians 12:11. First Corinthians 12:11. Apan ang usa kung sama lang kay espiritu ang nagbuhat din kanan naghatag mga gasa sa tagsa sa tagsa sa mala sa iyang Oo. So, layon diri, but the one and same spirit, same ruach ha, works all these things. Ato pa kaning mga gasaha, usara ka espiritu ang nagtrabaho ni usara ka ruach ha. Works all these things, distributing to each one individually as wills. Ito pa katong yung mga gasa, kanang gasa sa itawag nato og kining wisdom, knowledge, faith, healings, miracles, prophecy, trabaho na sa ruwa. O gihatag na niya, sumalapod sa iyahang kabubuton niya dito. So munang uban, walay prophecy, pero naay healing, naay miracles. Ay uban, walay healing, pero naay wisdom. No? So, according na sa iyahang kabubuton. So, kaya na niya tanan. Kaya ba ng Rabonisyo? Kaya na niya. Pero karon man gud nga pagpamuhat, kay sa Rabonisyo, human naman sa siyang trabaho, di ba? It is finished. So, ang trabaho ni karon tanan, pinaagi na niya sa ruwak. Ang pagtrabaho sa kinabuhi, ang ruwak na siya. Naghataw gasa, ruwak na siya. So, nakuha ninyo sa iyahang trabaho. Whatever he wills. Then katapusan, Luke 11:13. Unsa yung karakteristik pa diri? He is holy. Sada ninyo. sa kung kamo bisan sa inyong pagkadautan ay baluman ganing buhatag sa mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pagayon kalabaw pasalangin mo amahan kamuhatag sa balaang espiritu ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Oh, ha? Unsa di ang karakteristik sa ruwa? Balaang espiritu. Holy Spirit. Pasabot unsa siya? Holy. Balaan. Napa siya? He is the life giver. Romans 8:2. Dayon unong is the source of power. He is the source of power. Diba? Ibasa daw po Luke 24:49. Luke 24:49 o Acts 1:8. Luke 24:49. Ibasa ko. O tanawa kay madala ko kaninyo ang saad sa akong amahan apan pabilin muna kamo sa syudad angtod nga masuluban nga kamog-kahog gikan pintastan. Na, masaday siya. Pabilin mo sa Jerusalem kay wala pa mamut ang Pentecost. Ingon siya nga pabilin sa mo sa Jerusalem hangtod nga kamo masinul-uban sa gahom. Sa ato pa unsa di ang Ruach HaKodesh? Ingon diri until you are endued with power from on high. He is the source of power. So, kung naagalit mo yung Ruach HaKodesh, powerful mo. Ha? Kamahanan mo. Sabi ninyo, siguro wala lang din ninyo hibaluin ho nga kanang atong kamong mga napuno sa spirit field. Sabi ninyo, murag ordinaryo ang mga tao. Kung tanaw sa itong physical nga mata, mura na mga ordinaryo. Pero sa mata sa spiritual nga bahin, sa spirit world, ang mga demonyo nga nakakita nga powerful ka, sa imuha palang presensya ni kalagyo na. Hadlok na sila sa imuha. Dili na sila kaduol sa imuha. Ngano man, tungod sa imuha. Kaya pagbuhat pa lang nimo nga pagbuhat pa lang nimo sa upa ba nga sa ngalan ni Rabuni Yeshua, kalagyo na sila. Ngano man, kay balo ka nga sa paggamit nimo ni Rabuni Yeshua, na ay power na nagkuban. Ditso ginan sila sibat dayon. Layo pa ka, kita na sila sa imong himaya. Kita na sila sa imong gahom. Mo nang permi mo power, permi kay mo prayerful. Ya, permi pagin mo spirit filled. Dali na tayo mo makadungog niya, dali mo makakuha siyang panambagon, dan ikaduha pagid ana, katulo pagid ana, wa gid utang doon niya. Bisan pag tentasyon dili makaasdang sa atuwa. So nakuha ninyo sa spirit world na ha. Kung inyahang malandungan, mo bitaw na importante gyud nga prayerful mo, din importante gyud nga permi gyud mo magpapuno sa balang spirito. Kay permi ta safety. Ano po ninyo?
So, daghang may ako madugang ani pero dili lang sa tanaman. Itaas ko man nga topic. So, series pang ni siya. So, ato lang siyang gila-ila. So, any question?